Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at pawang imahinasyon. Pakinggang mabuti para iyong maintindihan. Ito ang kwentong Beringan. Chapter 3. Flashback. Di ba, 4 kayo? Nasaan yung isa? Huwag niyong sabihin. Bigla na lang po nawala ang Officer Macario nang nakita po namin ang maliwanag na lugar dito sa bundok. Wika ni Mayor. Palagay ko, ibang engkanto ang kumuha sa kaibigan nyo. Hayaan nyo. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang kaibigan nyo, mga bata. Sa kabilang dako. Nayakin ka ng mortal. Wika ng babaeng engkanto. At ang engkantong ito ay napakaganda. Na tila isang ayba na alawi. Maganda ang hubog ng katawan. Maputi. Kulay porselas ang balat. Kulay berde ang mata. At ang pangalan niya ay Chengay. Hindi alam ng engkanto. Unti-unti nang nawawala ang hipnotismo dito kay Cringe. Dahil sa ang bawang atasin na pinabili ni Yeng ay nakikringe pa pala na naging silbing pangontra sa hipnotismo ng magandang engkanto. Habang nakatalikod ng engkanto at naghahain ng pagkain, kulay puting kanin at itim at masasarap na pagkain, litsong baboy, litsong manok at iba pa. At ang ibig sabihin ng puting kanin na pag pinili ng isang mortal ang puti, mababalik siya sa mundo ng mortal at mawawala ang hipnotismo ng engkanto. At pag kulay itim naman, kahit ano pang pangontra ng albularyo o kahit anong manggagamot ay hindi ito gagana at hindi na makakabalik pa sa mundo ng mortal. Ano to? Nasaan ako? Napakagandang kwarto. Napakagandang higaan. Ang lambot. Nasaan ako? Ang naaalala ko, nakaupo ako sa camping chair kasama ang mga kaibigan ko. Patay na ba ako? Nasaan kayo, Mayor? Risk? Yeng? Wikang otal-otal at pabulong ni Cringe. At napasilip sa may salamin na may kortina at nakita niya ang napakagandang babae na naghahain ng pagkain sa may kusina. Diyos ko, totoo ba ito? Ang gandang babae. Lugi ka sa akin ngayon, Risk. Grabe namang ganda ng engkantong to. Akin ka na. Buti na lang ako ang pinili mo, hindi si Risk. Wikang natutuwa ni Cringe, sabay padyak pa. Sana magustuhan mo to, Cringe. Ang aking alay na pagkain. Alam kong nasa malalim ka pa rin hipnotismo. Di ka na makakalis sa piling ko. Akin ka na, mahal kong Cringe. Wika na engkanto. Narinig naman nitong si Cringe na tila kinilig pa. Ganon. Hindi ka ba karmahin yan? Sa ganda mong yan? Di ko na kailangan ng hipnotismo na yan. Sige. Magpapanggap ako na hipnotismo pa rin. Saka kita susunggaban. Mali ka yata ng ginayuma, engkanto. Palaban to. Yari ka ngayon. Wikang natatawa ni Cringe. At dahil sa nakita ni Cringe na papunta na sa kwarto ang engkanto, dahan-dahan siyang pumunta sa higaan niya at nagkunwaring natutulog pa rin. Ang iyong galan ay Cringe. Hindi ako nagkakamali. Ngayon bumangon ka na, aking mahal. Halika at sumunod ka sa akin sa pagkainan. Kainin mong lahat iyan, aking mahal na Cringe. Alay ko ito lahat sa'yo at magpakabusog ka, aking mahal. Wika na engkantong si Chengay. At dahil sa nagpapanggap pa rin itong si Cringe, kinain agad niya itong litsong baboy. Sabay subo ng litsong manok na tila ba gutom na gutom at kumuha ng mainom. Nakatitig lamang si Chengay
nang bigla itong nagsalita ng, Aking mahal, maaari mo bang tikman itong itim na kanin? at itong si Cringe naman napaisip at kinain ng itim na kanin. At agad napataas ang ngiti ni Chengay dahil sa nakitang kinain niya ang itim na kanin. At pagkatapos kumain ni Cringe, nagpalit ng damit itong si Chengay at ang kasuotan nito ay puti na tela na tila kita ang hubog ng katawan at ito napagmasdan ni Cringe na tila natulala. At itong si Cringe na tila naglalaway. At dahil itong si Chengay na akala niya nasa ilalim pa rin ng hipnotismo itong si Cringe, ginawa niya ang kanyang balak na gamitin ang mortal para siya ay maanakan nito. At ayun nga, ginawa ng mortal at engkanto ang hindi dapat. Katulad ng naging anak ng asawa ni Christine na reyna ng Biringan at ang pangalan ng lalaking engkanto ay si Dos na dapat magiging hari. At ngayon ay nasa mundo na ng mga mortal at dahil sa mas pinili niya ang mortal na babae na kanyang naanakan kesa kay Christine na reyna ng Biringan. At dahil sa nagkasupling si Dos at ang mortal, napakamakapangyarihan ang batang iyon dahil sa kalahating mortal at kalahating engkanto dahil sa magkakameron ng pambihirang lakas ang magiging anak na katulad ng reyna ng Biringan na si Christine. At matapos ang bakbakan ni Chengay at ni Cringe, Papaanong nakawala ka sa hipnotismo ko, Cringe? Aking mahal, wika ni Chengay na hingal na hingal. Parang nating happen. Simple lang. May bawang at asin ako sa bulsa ko. Alam mo ba, nung nakita kita, kahit engkanto ka, nagustuhan na kita. Alam mo, may kamukha ka sa amin sa iba na Alawi. Tatanggi pa ba ako? Hindi ko ba karmahin yan? Bibigay naman ako eh. Wika ni Cringe na natatawa. At biglang napatahimik si Chengay at namula ang makikinis na pisngi. Totoo ba, Cringe? Kinikilig naman ako. Pwede ba kita maging kambayak sa buhay? Mahal? Lahat ibibigay ko. Kayamanan. At ako? Diretsong salita ni Chengay kay Cringe. Nag-isip saglit si Cringe. Chengay? Oo naman. Baka naman karmahin ako nito. Matapos kitang, alam mo na. Sabay tawa ni Cringe na tila ba nagugustuhan na rin ang engkanto na si Chengay. Sa kabilang dako naman, malapit sa mga magagandang bahay, nakatago ang apat na sina Mayor, Riz, Yeng at Officer Macario. Nang dahil sa naiwan ni Cringe ang cellphone niya, ito ang ginamit ni Officer Macario para masundan ang amoy ni Cringe. Itutuloy.